Sobrang init ngayon, idol eh. Nakakala nun ay ang force majeure ay puwersa ng mayorya. Di ba? Para mausapan sa Sabi ni Manong Ted, force manure. Pwede rin. Oo, isang formal na alternatibo sa definisyon ng ika nga ng mga Pranses. Echas. Echas. Alright, mga kapatid, palakpakan natin ang isang linggo ng DJ Chacha. At Manong Ted Filon, si DJ Chacha magpapahinga sa weekend. Pero ako'y malungkot tuwing Biyernes. Dahil gusto ko magtrabaho araw-araw. Mahal ko trabaho ko. Ang mga opinion po ni DJ Chacha ay kanya't-kanya lamang. At maari po siyang matagpuan sa address na basta yung address niya walang tubig at mahal ang singilan. Alright. Mga kapatid, kambyo po tayo at pag-usapan natin ang kabaklaan. Sa loob ng maraming siglo, ang kabaklaan ay tinuturing na parang salot na dala ng masamang panahon. Sa mga sinaunang mga siglo, bago ang siyensya. Silang ang sinisisi para sa lahat ng kamalasan na nangyayari sa isang komunidad. Sa loob ng isang napakahabang panahon, ang mga bading ay dumaan sa matinding persekusyon, pang-aapi, tinuring na iba at hindi dapat tularan. Ang kabalintunaan lamang, marami sa mga konsepto na pinahahalagahan natin ngayon, ang mga naging pundasyon ng ating modernong lipunan, demokrasya, sining, literatura, at maging ang mga computers. Lahat ng mga ito ay may ambag. Ang mga taong minsan ay kinamuhian ng lipunan. Pero dapat lang nating malaman, ang orihinal na ibig sabihin ng kabaklaan ay hindi yung alam natin ngayon, hindi yung pagtukoy sa isang homoseksual, kundi walang katiyakan. Sa Ingles, ambiguous. May pagkalito, kumbaga. At ang salitang bakla para tukuyin ang isang homoseksual ay hindi naman ginagamit dati. At ang tawag noon, lalo na sa katibugang katagulugan, ay binabae. Alam din natin na hindi ito accurate or precise. Ang katotohanan, ang homoseksualidad ay nalampasan ng maraming kaharian, filosofiya, at kung ano pang mga tradisyon at paniniwala. Pero hanggang ngayon, ay hindi pa rin nawawala ang diskriminasyon. At dyan, iikot ang kwento natin ngayon, mga kapatid. Sa isang dula na sinulat po ni Toti Sandoval, magkakasunod na krimen ang magaganap sa isang gusali. Sunod-sunod ang mga pagpatay ng isang pinaniniwalaang serial killer. At lahat ng biktima ay iisa lamang ang profile, kumbaga. Lahat sila ay mga miyembro ng LGBTQIA na komunidad. At lahat ng ito ay patuloy pa ring palaisipan sa mga pulis na nag-iimbestiga. Anong tunay na motibo ng kriminal? Mga kapatid, para sa sagot sa tanong na yan, simulan na po natin ang kwento natin ngayong Biyernes ng Kababalaghan at Kakatakutan dito sa Sana Lord. Sa oras po na 10:06. Ito na po, mga kapatid, ang dulang pinamagatang Sino ang Salarin? Naligaw ko yata Teniente Pascual. Hindi ako naligaw, Captain Domeng.
Dito talaga sa barangay walang sadya ko dahil may tatanong ako sa'yo. Mukhang nauhulaan ko na. Tungkol ba yan sa nangyaring krimen kaninang madaling araw? Isa ba ako sa mga suspect na pinaghihinalaan mo? Bakit, Kapitan? Guilty ka ba? Kung sa bagay, nakasagutan mo ang biktima nung isang araw at pinagbantaan mo siya. Maraming witness ang nakarinig na sinabi mo. Sapat na bang ebidensya yun, Tenyente? Oo, pinagbantaan ko siya dahil nabubwisit ako sa kanya. Bad influence siya sa anak ko. At hindi ko talaga intensyon ang pumatay. Nasabi ko lang yon dahil mainit ang ulo ko. Maliban sa pinagbantaan mo siya, sa mismong tapat ng bahay mo, nakitang nakabulagta ang biktima. Tapos hindi kita mahagilap kanina madaling araw. Saka ba nagtago? Siyempre, magkapit-bahay lang kami. Maliban natin kung doon siya inabangan ng killer. At hindi ako nagtatago. May pinuntahan lang ako, kaya wala ako sa bahay namin na mangyaring krimen. Ay, pangkaraniwang sagot na yan ng tunay na salarin. Kung sa bagay, yun yung pag-utot eh. Mahirap nang aminin. Yung pagpatay pa kaya. Kahit paanong sabihin mo, Tenyente, wala ka pa rin sapat na ebidensya laban sa akin. Sa ngayon wala pa. Pero ikaw pa rin ang kapitan. Ikaw ang primary suspect. Kaya mahuhuli rin kita balang araw. Kayo pala ang numero 1 suspect ni Tenyente. Kung hindi nga lang ako natatakot ako na talaga ang papatay sa bading na yon. Pero salamat pa rin dahil ibang taong gumawa nun para sa akin. Bakit ba ganyan kayo, Itay? Ano po bang atraso niya sa inyo? Dahil siya ang dahilan kung ba't ka nagkaganyan. Lalaking lalaki ka noon. Pero tignan mo yung tsura mo ngayon. Mas malandi ka pa sa tunay na babae. Hindi ka sana magiging bakla kung hindi ka bumarkada sa kanya. Aba, hindi ninyo dapat na isisi sa ibang tao kung bakit ako nagkaganito. Ito po talaga ang tunay na pagkatao ko. Ang sabi nga ni Lady Gaga, I was born this way. Ay, isa yung malaking kasinungalingan. Dalawang kasarian lang ang nilalang ng Diyos. Isang lalaki at isang babae. Walang bakla, wala rin tomboy. Kaya pwede ba, magpakalalaki ka na. At kung hindi, baka mapatay din kita. Sa tono ng pananalita ninyo, ay mukhang kayo nga, Itay. Kayo ang kriminal na pumatay sa kaibigan ko. Paano yan? Tinulugan na tayo ni Patrick. Ang lakas ng hilik. Mahina kasi siya sa inuman. Tumba agad. Ikaw, Sugar, kaya mo pa ba? Mukhang tutumba ka na rin yapa. Hindi kayang-kaya ko ba? Kahit hanggang umaga. Hoy mga bakla, umaga na kaya. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Kaya tigilan nyo na yan at baka gumapang kayo sa pag-uwi. Naku. Sa mga itsura nyo palang mga bangag na kayo eh. Ay, ang daya mo kasi, Donita. Hindi ka sumabay sa amin. Isang boteng beer lang ininom mo. Hindi naman talaga ako umiinom eh. Siya nga pala, nasa na si Precious? Tiffany, di ba magkasama kayo kanina? Ayun, ando sa CR si Precious. Nagsusuka. Mahina naman talaga sa inuman ng baklang yun. Pero kanina pa yun, di ba? Bakit hindi pa siya bumabalik? Ay, sandali, pupuntahan ko ah. Malamang doon ay natulog sa CR. Ganun naman lagi yun pag lasing. Ginagawang bedroom yung CR eh. Teka muna. Ay, bakit pa bigla akong kinabahan? Ay, yun ang CR, malapit na ako. Naku, ang lakas naman ng kabog ng dibdib ko. Andito na ako. Pero nandito pa kaya sa loob si Precious? Precious, andyan ka ba? Walang sumasagot. Pasok na lang ako sa loob. Diyos ko, Precious! Anong nangyari sa'yo? Ano ba talagang nangyari? Ang tagal po kasi ni Precious sa loob ng CR at pinuntahan ko siya. Pagbukas ko po ng pinto, nagulat ako dahil nakabulagta siya sa sahig at naliligo sa sariling dugo. Wala ka bang nakasalubong sa pagpunta mo sa CR? Wala po, sir. Sino ba ang huling kasama niya kagabi? Ako po, sir. Sabay kami sa pagpunta sa CR pero umalis din po ako kaagad. Pagka-jingle ko, naiwan po siya sa loob dahil nasusuka raw po siya. Wala na po ako nang mangyari ang krimen.
Bakit ka masyadong defensive? Pinagbibintangan ba kita? Kasi naman, sir, kung makatingin kayo sa akin ay parang ako na suspect. Lahat naman kayo ay possible suspect. Oh? Pati po ba ako, sir? Suspect din? Hindi po ako kriminal. Oo, lahat kayo suspect sa krimeng ito. Sino-sino pa ba ang kasama niyo kagabi? Kasama rin po namin yung boss namin, si Ma'am Amalia. Pero siya po ang kauna-unahang umalis. Kasama rin po ako, sir. Pero natutulog po ako nang mangyari ang krimen. Ay nako, lahat kayo masyadong defensive. Kung sa bagay, sino bang kriminal ang aamin sa krimeng ginawa niya? Pangatlong biktima na si Precious. At sigurado na tayo, iisa nga ang pumatay sa kanila. Dahil sa dalawang dahilan. Una, lahat sila ay mga bakla. At pangalawa, iisa ang gamit na armas. Kalibre 22. Yes, sir. Pero ang dami na ng suspect natin. Kaya nga may hihirapan talaga tayo sa kasong to. Siya nga pala, kamusta na ang pinapagawa ko sa'yo? Negative, sir. Sira ang CCTV na pinakamalapit sa CR. Pero malinaw naman yung nasa entrance ng building. At may lead na tayo dahil pumasok doon ang isang taong pinaghihinalaan natin. Sino? Si Kapitan Doming. Talaga? Sige, pupuntahan ko siya. At may isa ka pang gagawing misyon. Ano pong misyon? Oo, Vanessa. Kinausap na ako ng palihim ni Teniente. Hindi ko lang alam kung anong trabahong ibibigay ko sa'yo. Hindi na po importante yun, Ma'am Amalia, dahil hindi naman talaga ako empleyado kundi undercover agent. Kailangan kasing matyagan ko ang ikinikilos ng mga tauhan ninyo. Sila bang lahat ay talagang suspect? Hindi kasi ako makapaniwala dahil matitino naman sila. Hindi po tayo dapat maging kampante. Magaling magtago ng pagkataong isang serial killer. Oo, Teniente. Aaminin ko, naroon niya ako ng gabing yon. Anong ginagawa mo ron? At hanggang anong oras ka nandun? Birthday ng kumpare ko, kaya mayroong party. Alas 3 na madaling araw, natapos ang inuman namin. Saan bandang idinaos ang party? Sa second floor. Sa second floor din nangyaring krimen. Alam mo ba yon? Oo, kasama ako sa mga negosyoso. Ganon talaga ang usual na ginagawa ng isang salarin. Kunwari makikiusyoso para hindi malata. Teka, Teniente, pinagbibintangan mo na naman ba ako? Hindi ko na gusto to. Dahil pangalawang beses na to. Tama ka. Pangalawang beses na to. Kaya lalong tumitibay ang hinala ko laban sa'yo. Kaya umamin ka na. Huwag mo nang patagalin pa to. 3 na ang bangkay. At kung titingnan ng pagkakapare-pareho ng mga pagkatao ng mga biktima, at sa natukoy na iisa lamang ang ginamit na sandata, isang serial killer ang pumatay sa kanila. At dahil may pattern o pagkakasunod-sunod o pagkakapare-pareho, at binase lamang sa bilang na 3. Ayon kay Teniente Pascual, ang pangunahing suspect ay walang iba kundi si Kapitan Doming. Pero tama ba ang pulis? Sigurado ba siya kung sino talaga ang tunay na salarin? Sa oras po na 10:16, mga kapatid. Charba! Ito po ang programang Sana Lord at nasimulan natin ang isa na namang kwentong pang malakasan. Isang misteryo. At sabay-sabay po nating susundan para matukoy kung sino ang nasa likod nito. At ang katangian po ng mga kwentong misteryo ay hindi lahat ng inaakala mo ay totoo. May mga biglang liko, mga kapatid, ang mga bagay na ito at dan po manggagaling. Ang talagang dapat abangan sa ating kwento, ang programang Sana Lord, mga kapatid, ay kasama ninyo hanggang alas 11:30.
At maaari pong mapanood, hindi lang madinig ang ating mga radio drama. Punta lamang po sa anumang Facebook live broadcast or YouTube live stream. Mga kapatid ng 105.9 True FM, pasok dito, Victorino Carino. At kailangan natin ang kable na yan. Sa Signal TV Channel 19 din, mga kapatid, makapanood ang programa natin at mapapanood nyo kung gaano kagagaling ang mga voice actors na talaga namang hindi lang bibig ang kumikilos, hindi lang bibig ang umaarte, kundi ang buong katawan nila para buhayin talaga ang bawat linya, eksena, tagpo, kabanata. Maraming Mga kapatid, salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Lourdes De Vera. Ang programang Sana Lord ay mambibitin muna at sana ay nakatutok ka pa rin sa programa natin. Ikaw yung sikat na ngayon ah. True FM. On 105.9. Dito tayo sa totoo. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayron DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy per Minute. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbit ang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian. Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. At relasyon, lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dr. Love. Dr. Love. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa Balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simulan ang araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lourdes, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lourdes sa True FM sa 105.9. Ang oras natin mga kapatid ay 10:23. Magbabalik po ang programang Sana Lourdes. Ako po ang lingkod, Lourdes de Vera. At eto na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Jeffrey Dahmer, Ed Gein, Jack the Ripper. Napakarami pang iba. Kung titingnan ang mga dokumentaryo sa Netflix, Amazon Prime, HBO Max, at iba pang mga online streaming platforms, ay mukhang napakarami ng nahuhumaling sa mga kwento ng mga serial killer. Mga pumapas lang, hindi para sa kung anumang personal na galit o motibo. Pero may sinusundan na pagkakapare-pareho o mga patterns, kumbaga. At walang lohikal na dahilan ang kanilang pagpaslang. At madalas daw, ang mga to'y talagang problemado na ang pag-iisip. At kung titingnan din, kung susuriin, madalas daw sa Amerika umuusbong ang mga ito dahil sa iilang elemento. Una, yung mga bahay daw na magkakalayo. Ang mahabang panahon ng isolation o pagkabukod sa kapitbahay nila ay lumilikha daw ng espasyo na hindi ka sigurado kung ano nakikita ng kapitbahay mo. Ang isolation, kumbaga. Magkakalayo ang mga bahay at hindi mo alam kung ano yung ginagawa niya. Of course, yung mental health may kinalaman din dito. Idagdag mo pa dyan doon sa napakadaling access nila sa mga baril. Kahit sa mga supermarket, pwede kang bumili at pwede maiuwi mo agad ang baril o anumang mahaba na kalibre, mataas sa kalibre ng mga sandata. Kaya sinasabi nila sa Pilipinas daw imposible magkaroon ng mga serial killer. Kasi pinaplano mo pa lang, alam na ng kapitbahay mo. Dahil napakaraming marites dito. At marites ka! Sa mga komunidad na halos that was the chismis. Humikab ka lang, maaamoy na ng kapitbahay mo. Diba? Parang ganun. Pero sa kwento natin, inimagine po ni Ginong Toti Sandoval na posibleng may serial killer sa Pilipinas. At sa ating kwento nga 3 magkakasunod na ang mga nabiktima ng pagpatay. Lahat ang mga ito ay mga bading. At kung susuriin daw ang mga pattern at kung susuriin ang gamit na sandata para
sila'y paslangin. Lahat ito'y magtuturo daw kay Kapitan Doming. Ayon yan, mga kapatid, sa nag-iimbestigang pulis na si Teniente Pascual. Ano-ano niya kaya? Si Papa P. Ayon kay Teniente Pascual, lahat daw ng mga posibleng motibo ituturo kay Kapitan Doming. Kahit wala pa naman talagang super solid na ebidensya laban sa kanya. Pero narinig natin kanina, parang pinipilit ni Teniente Pascual tong si Doming na magsalita na umamin. Samantala, anong mangyayari sa gagawing paniniktik o pagmamanman ni Vanessa doon sa opisina ni Ma'am Amalia? May panibago ba silang matutuklasan? Kaya wala nang ibang pwedeng gawin, mga kapatid, kundi patuloy natin pakinggan ang kwentong sinulat ni Toti Sandoval. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento ngayong Biyernes ng Misteryo. Sino ang salarin? Kamusta ang lakad mo? Nakapasok ka na ba sa opisina ni Ma'am Amalia? Yes, sir. Auditor ang ibinigay na trabaho sa akin para hindi ako obligadong mag-report sa opisina araw-araw. At isa pa, kunwari lang naman yun. Siya nga pala, sir, kamusta na ang interrogation ninyo kay Kapitan Doming? Wala pa rin sapat na ebidensya laban sa kanya. Pero may napansin ako sa kanya. Very defensive siya. Hindi ba ninyo nakita sa reaksyon niya? Kahit naman siguro paano merong makikitang clue sa facial expression niya. Wala Hindi ko makita kung may tinatago nga ba siya. Normal lang naman ang reaksyon niya. Wala namang kayo na hinala sa mga kinikilos niya. Pero hindi naman yun nangangahulog ang absuelto na siya. Isa pa rin siya sa mga suspect natin. Ang dami mo namang itinatanong sa akin. Para kang investigador. Hindi naman. Baguhan lang ako rito sa opisina ninyo kaya dapat lang na makilala ko mga ka-office mate ko. Okay lang naman kung magtanong ka sa mga bagay na may kinalaman sa akin. Pero yung tungkol sa mga office mate natin, edi sila na lang ang tanungin mo. Mahiyain kasi ako at mukha ka namang approachable kaya kampante ako sa'yo. Edi salamat kung ganon. At sana maging magkaibigan tayo. At dahil mahiyain ka, safe ako sa mga ikukwento ko sa'yo. Hindi ka natatakot, Tiffany? At bakit naman ako matatakot? Pareho tayong bading. Paano kung isa sa atin ang sunod na maging biktima? Wala ka bang tiwala sa kakayahan mo? Hindi mo ba kaya ipagtanggol ang sarili mo? Ay naku. Change topic muna tayo. Kamusta na pala ang gaganaping beauty contest ng mga bading dito sa barangay natin? Tuloy pa ba yun? Abay, oo naman. Sa katunayan, ay nakita ko na ang listahan ng mga nagpa-register. Marami na sila. Sasali ka ba? Siyempre. Hindi ko palalagpasin yun. Pagkakataon ko na to para ipakita ang kagandahan ko. Ikaw, sasali ka rin ba? Ewan ko. Nagdadalawang isip pa ako dahil siguradong magagalit sa akin si Itay. Teka muna. Ang alam ko kasi ay hindi kapitan ng mga ganong events dito sa barangay natin. Bakit siya pumayag? Project ni Mayor yun at si Mayor din mismo ang principal sponsor. Kaya hindi rin makatanggi si Itay. Siya nga pala. Sa makalawa ng enrollment for next semester. Magpapa-enroll ka ba ulit? Magkaklase ba ulit tayo? Abay, oo naman. Kahit mahirap ang maging working student. Pero inumpisa natin kaya tatapusin natin. Pero nawiwirdoan ng mga classmate natin Pareho tayong bading tapos criminology ang course natin. Ay naku, hayaan mo na sila. Ang importante ay makatapos tayo sa pag-aaral natin. Akalain mo yun? Estudyante ko pa pala kayo. Kaya nga, sir Bakit ngayon lang namin nalamang professor pala kayo sa school na ito? Siya nga po, sir. Kailan po kayo nag-umpisang magturo rito? Ngayon lang. Sinubukan ko lang. Part-time lang naman Pero may tatanong ako sa inyo.
Curious ako. Ang dami namang kurso. Bakit criminology ang pinili nyo? Gusto ko lang to pa rin ang pangarap ng tatay ko. Nangako po kasi ako sa kanya bago siya mamatay. Ikaw naman, Tiffany. Ano masasabi mo? Ay, galit po kasi si Itay sa mga bading. At para mabawasan ang galit niya sa akin, edi sisikapin ko po maging pulis balang araw. After all, mahilig ako sa batuta. Ako rin, sir. Mahilig din ako sa batuta. Batutang matigas at mahaba. Hoy, umayos kayo Dahil hindi ubra sa klase ko ang kalandian nyo. Ano, Donita? Kailan mo ba talaga ako sasagutin? Ay nako, Patrick. Ilang beses ko bang sasabihin hindi mo ako mabobola? Akala mo siguro mapapabilang ako sa listahan ng mga babaeng niloko mo. Hindi totoo ang balitang nasagap mo. Fake news ang lahat ng yun. Bakit kasi hindi mo muna subukan jowain ako para malaman mo? Maniwala ka, seryoso ako sa'yo. At isa pa, ayaw mo ba magkaroon ng gwapong boyfriend? Oo nga, gwapo ka. Pero kahit pa ikaw ang kaisa-isahang lalaki sa mundo, hindi kita papatulan. Ew. Ang galing nyo Bullseye lahat. Sharpshooter kayo. Tsamba lang po yun, sir. Mas mahusay si Tiffany. Kita nyo naman, mas accurate ang mga tama niya. Ay, naku, tsamba rin po yun, sir. Medyo maganda lang po ang pulsa ko ngayon. Pareho lang sila. Ang husay nila sa paggamit ng baril. Posible kayang isa sa kanila ang pumatay kay Precious? Mas kay nahinala sila kumpara kay Kapitan. May tatanong ako sa inyo. Just be honest with me. May nasabi kasi sa akin si Donita. Totoo bang may galit kayo kay Precious? 1 linggo bago siya napatay, inaway daw niyo siya. Normal lang sa amin na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kahit naman po kanino ay nangyayari yun. At nagkasundo rin po kami kaagad. Ilang beses na pong nangyari ang ganon pero hindi naman po namin pinapatagal ang alitan namin. Sigurado ba kayo? Bakit po, sir? Nagdududa po ba kayo? Naghihinala po ba kayo na isa sa amin ang pumatay kay Precious? Kasama po ba to sa interrogation ninyo? So nga naman, sir. Ito po ba ang dahilan kung bakit nyo kami sinamang mag-practice sa target shooting nyo? Iimbestigahan nyo po ba kami? Hindi naman. Estudyante ko kayo kaya isipin nyo na lang na libreng tutorial ang target shooting natin. Libreng tutorial? Pero sa tono ng pagtatanong ninyo, sir, ay kinigisa na ninyo kami. Pero parang kami sa larin. Sa umpisa pa lang ay nasabi ko na sa inyo, di ba? Lahat kayo yung mga ka-office mate ni Precious at pare-parehong suspect. Ako naman magtatanong, sir. Sapat na ba ang ebidensyang circumstantial evidence para idiin nyo kami? Criminology student kayo. Kaya alam nyo ang sagot sa tanong na yan. Basta isa lang ang masasabi ko. Mag-iingat kayo sa isa't isa. Dahil baka isa sa inyo ang sunod na maging biktima. Sa totoo lang, Tiffany, mukhang may sense naman ang sinabi ni Teniente. What if kung isa nga sa atin ang salarin? Isa nga sa atin ang salarin? Ano ka ba, Sugar? Bakit ganyan ka ako mag-isip? Sa tingin mo, sino ba sa atin ang mga serial killer? Oo, isa nga sa basihan ng itsura pero maliit na factor lang yun. Siyempre, ang unang dapat na ma-establish ay yung motibo ng killer. At kung tayo nga ang salarin, anong motibo natin para patayin natin ang kabaro natin? Ay, ewan ko sa'yo. Hindi ko naman alam kung anong iniisip mo. Nangyayakang bakla ka. Ano ako pa? Pinaghihinala mo rin ba ako? Nahahawa ka na ba kay Teniente? How about you? Don't tell me hindi ka naghihinala sa akin. Ay nako, forget about it. May good news ako sa iyo. Oh, good news. May racket ako sa darating na linggo. Ay, racket, B. Magiging host ako sa isang special event. Ay, special event talaga? Malaki ba ang TF? Pasama naman ako. Sorry ka na lang, Beshi. Ay, bakit? Solo flight ko Tench. Ay. Hindi kita isasama dahil baka maging karibal pa kita sa susunod na event. Wow, gara naman at ang bongga ng red gown na suot mo. Saan ka mararampa? Hindi pa ngayon. Sa linggo pa. Sinusukat ko lang. Maganda ba? Oo naman, ang ganda-ganda mo. Ano bang okasyon yung pupuntahan mo?
Ako ang kinuwang MC sa isang dibu. Kaya malamang na hanggang umaga na yon. Ah, ganun ba? O sige, sige. Good luck ah. Ingat ka. Malakas ang kutob ko. Malamang dito lang pag-alagala ang salarin. Hindi naman magkakalayo ang mga pinangyarihan ng krimen. Matsyempohan ko rin siya. Teka, sino yun? May tumakbong lalaki sa banda ron. At may humahabol na babae sa kanya. Hahabulin ko sila. Hindi ko na inabutan kung nasaan na sila. Pero dito sila dumaan kaya malamang naririto lang sila. Malakas ang kutob ko. Di ba sila nakakalayo? Ang dilim naman sa iskinitan to. Saan kaya sila nagsuot? Ang bilis namang nawala. Pero andito lang siguro siya. Kailangan maging maingat ako. Kailangan maging alerto ako. Mahirap na. Baka maunahan niya ako. Wag! Parang awa mo na! May nagmamakaawa sa banda ron. Wag! Putok ng baril yun ah. Mukhang may bago na namang biktimang serial killer. Isang tili. Isa na namang putok ng baril. Isa na namang bang biktima ng killer na tila hirap na hirap tukuyin ng pulis na tenyente. Mga kapatid, kung sino ba talaga ang nasa likod ng mga pagpaslang at kung may pag-asa pang makilala at mahuli yan, huhulihin muna namin kayo sa musika. Maya-maya lamang patutugtugin po ng ating kapatid na si Erwin Ocaña. Chorba! Na talaga namang chorbang-chorba. Sa oras po na 10:39, mga kapatid, tayo po muna yung mambibitin at sana'y nakatuto ka pa rin dahil magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy per Minute. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena.
Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. at relasyon. Lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dr. Love. Dr. Love. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Fayon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy per Minute. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. at relasyon. Lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutching
and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dr. Love. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart. Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christy per Minute. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Dahil lahat ng kwento may soundtrack. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi? Aminin mo na, hindi ka nag-iisa. Simula May 4, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ito ang True Confessions. Walang filter, walang huhusga. Love, landian. Mga sekreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas. At relasyon, lahat pag-uusapan. Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutching and DJ Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dr. Love. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simula ng araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast
sa True TV, sa Signal Channel 90. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Nagbabalik po mga kapatid ang paborito niyong radio drama program. Ngayon at kailanman. Sa buong sanlibutan, ito po ang programang Sana Lord. Magandang umaga kay Saito Han Lee kung sino man ang boss ni Saito Han Lee sa kanyang pinagtatrabahuan. Dapat yung taasan ng sweldo niyan. Aldrin Bendicio, magandang umaga sa iyo. Thank you. At kay Ginoong Gerald Rojas, mga kapatid. At kay Ginoong Ryan Barion. Maraming salamat po. Kamusta kayo ngayon? Sa oras po na 10:52, balikan na po natin ang kwentong pinakikinggan natin ngayon. 3 hakbang ng FBI o Federal Bureau of Investigation sa Amerika sa kanilang mga pagsiyasat sa mga investigasyon ng mga pagpatay. Una, Pag-aralan ang mga biktima. Kung sino sila, anong pagkakapare-pareho nila. Ang filosofiya para matukoy ang pumaslang, dapat munang pag-aralan ang mga pinaslang. pangalawa, Bakit sila? Bakit sila biktima? Para maganda. Alam niyo kung may Netflix kayo, panoorin po ninyo yung serye na Mindhunter. Ang galing ng seryeng yan. Pangalawang pag-aralan, pangalawa, yung lugar ng mga pinangyarihan ng pagpatay. Madalas daw ang mga serial killer ay gumagala sa mga lugar na sila'y pamilyar. Yung alam nila yung mga pasikot-sikot. true, Geographical profiling. Yan ang tawag sa ganyan. Pangatlong, dapat pag-aralan ang paraan ng pagpatay. Ang proseso ng pagpaslang. Bakit sa gantong paraan? Meron bang partikular na bahagi ng katawan ang pinupintorya? Madalas ba kung hindi pa mamaril? Pananakal sa liig ba? Gamit ba ay pananaksak? At saan tinatarak ang patalim? Sa ating kwento, nagbabakasakali si Teniente Pascual na puntahan ang isang lugar na sa kanyang pag-iistima sunod na papatay yung kanyang killer na hinahabol. So pinuntahan niya ang posibleng sunod na paroroonan ng suspect. At hindi siya nagkamali. Pero kung ang pakay niya ay pigilan na madagdagan pa ang mga biktima, ay nagkakamali siya. Nabigo na naman siya. Dahil nakarinig siya ng sigaw na sinundan ng putok ng baril. Pero mahuhuli niya na ba ang kriminal? Mga kapatid, ito na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na pinamagat. At sinulat po ito ni Ginoong Toti Sandoval. Sino ang salarin? Ay nako, pang-apat na biktima na to. Nasaan na kaya yung babaeng nakapula? Alam ko, siyang salarin. Pero malamang nakatakas na siya. Teniente! Vanessa, Dito pala kayo, sir. ikaw, ba't narito ka rin? At humihingal ka? May hinahabol ka ba? Yes, sir. Hinahabol ko yung nakagaon na pula. Ano? Hinahabol mo rin siya? Pareho pala tayo ng hinahabol at babae siya, di ba? Babae ang serial killer. Hindi, sir. Hindi siya babae. Kundi isang baklang nagtatago sa itsura ng isang babae. Ano? Bakla ang killer? Sino siya? Si Sugar. Talaga? Sigurado ka ba? Hindi pa naman, sir. Pero malakas ang kutob ko. Siya ang tunay na salarin. Pero bakit nga? Anong basihan mo? May ebidensya ka ba? May ikukwento ko sa inyo pero kayo nang bahalang mag-interrogate kay Sugar. Hindi kasi niya alam na undercover ako. Tapos na ba lahat ng klase mo? Pwede bang mag-usap tayo? Bakit, sir? Gigisayin na naman ba niyo ako? Sige po, malinis ang konsensya ko, kaya sasagutin ko ng buong katapatan ang lahat ng itatanong niyo. Sinabi mo kaya didiretsahin na kita. Totoo bang red gown ang suot mo kagabi? Yes, sir.
Naging MC po ako sa isang birthday party. Wala ka na bang ibang ginawa pagkatapos ng pag-MC mo? Wala ka bang ibang pinuntahan? Hindi na po ako nagtagal pagkatapos ng trabaho ko. May pasok pa kasi ako kaya umuwi din ako kaagad. Sigurado ka? Sa totoo lang, sir, naramdaman ko kasing parang may sumusunod sa akin. Kaya nagmadali ako sa aking pag-uwi. Natakot ako na baka siya na ang serial killer. At salamat naman dahil hindi niya ako inabutan. At tama ka, ang bilis mo talaga. Pero basasan ba't mahuhuli rin kita? Hindi mo ako matatakasan. Bakit naman po ako tatakas? I'm sorry sir, mali po yata ang pinagbibintangan nyo. Dahil hindi ako salarin. Ano sir, kumusta na? Anong assessment nyo kay Sugar? Mahusay yung mga sagot niya sa akin. Very confident siya kung paano idepensa ang sarili niya. At nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko. At hindi ko siya makitaan ng anumang senyalis na nagsisinungaling siya. Criminology student siya, sir. Kaya alam niya kung paano magsisinungaling nang hindi nahahalata. Kung sa bagay, matalino siya sa klase ko. Kaya posible ang analysis mo. Pero mas matindi na ang hinala natin. Kaya mas higpitan mo pa ang pagmamatsyag sa kanya. Hoy mga bakla, kumusta na kayo? Balita ko yung mga suspect pa rin kayo sa pagpatay kay Precious. Di mo ba narinig yung sinabi ni Teniente? Lahat tayo ay mga suspect kaya kasama ka rin doon. Oo nga, pero malabo ako ang serial killer. Ang ibig kaya natulog ko ng gabing yun. Ikaw, Sugar, musta naman ang racket mo noong isang araw? Ayos naman, pero parang ako ngayon ang primary suspect eh. Dahil may nangyari uling krimen nung gabing yon. Naka-red gown daw ang kriminal. Oo nga, nabalitaan ko yun. At bakit mo nasabing primary suspect ka na? Kasi red gown din yung suot ko nung gabing yun eh. Pero malay ko bang gagayahin ng serial killer na suot ko? Ay, baka ikaw nga yun, Beshi. Kaya umamin ka na. Grabe ka, Tiffany ah. Pati ba naman ikaw, yun rin ang naisip mo? Naka-red gown. Ikaw, Patrick, ano ba sa palagay mo? Makatarungan ba ang pagbibintang nila sa akin? Ikaw, Patrick, naniniwala ka rin ba sa ibinibintang nila sa akin? Posible ba kung ako ang serial killer? Kung ang mga biktima ay mga gwapo na katulad ko eh, baka sakaling maniwala nga ako. Nakita ko na ang listahan ng mga sasali sa beauty contest ng mga bakla sa barangay natin. Ay, naroon po ba ang pangalan ko? Sa ngayon, wala pa. Hindi pa kasi tapos ang registration. Kaya posible pang madagdagan ng mga contestant. Paano po kung kasali ako sa madadagdag sa listahan? Ano pong gagawin ninyo? Huwag ka nang magtanong. Dahil alam mo naman ang mangyayari sa'yo. Hindi lang kita basta babalian ng boto, kundi kakalbuhin din kita. Kakalbuhin? Ang lupit niya naman sa akin nito. Hindi kalupitan ang tawag doon, kundi pagmamalasakit. Para rin sa kapakanan mo ang pag-iigpit na ginagawa ko. Beshi, ginabi na tayo ng uwi. Oo nga, Beshi. Mag-alas 11 na kasing natapos ang event na pinuntahan natin. Kaya wala nang tricycle sa terminal. Oo nga, at naka-high heels pa tayo. Ang hirap maglakad. Ang sakit naman talaga sa paa. Masakit talaga. Sana naman hindi magkaroon ng palto sa mga paa natin. Oo nga. Ay, siya, teka, sandali lang ah. Bakit tayo tumigil sa paglalakad? Eh, may nararamdaman kasi ako. Parang may sumusunod sa atin eh. Pero bigla na wala nang tumigil sa'yo. Tama ka. Hindi nang nararamdaman ko kaya dapat mag-ingat tayo. Siya, sige na tayo na. Bilisan na natin ang paglalakad. Ayan na naman. Parang bumilis din ang paglalakad ng sumusunod sa atin. Oo nga eh. Natatakot tuloy ako. Baka siya na ang serial killer. Ay, naku, kaya nga yan. Dilim pa naman dito sa nilalakaran natin. Ayun, maliwanag sa bandaron. Ayun nga. Tumakbo tayo, bilis! Tara, bilisan pa natin dahil tumatakbo na rin ang sumusunod sa atin. Hindi niyo tayo dapat nakutan. Grabe, be. Hinihingal ako ron. Ang sakit-sakit na ng paa ko. Pareho lang tayo. Masakit din na ba ako eh. Buti na lang hindi tayo natapilo. Teka muna, Beshi, ha? Sigurado ka ba
Nailigaw nga natin ang umabol sa atin. Wala na, Beshi. Wala na sumusunod sa atin, kaya natakasan na natin siya. Oo, wala na sumusunod sa atin pero mayroon naman nag-aabang. Tingnan natin kung sino makakasalubong natin. Oo nga. Teka, mukhang pamilyar sila sa akin, ha? Sina Tiniente at Vanessa. Ay, sino Taniente at Vanessa? Abay, oo, sila na nga. Bakit sila magkasama? Magandang gabi po, sir. Ginagabi nga kayo. Saan kayo nang galing? Ginagabi rin kayo, Vanessa. At bakit mo kasama si Kapitan? Kami ang nagtatanong, kaya sagutin mo na lang kami. Saan kayo nang galing? Sa isang event po, sir. Ganun ba? Meron bang dress code sa event nyo? Pareho bang red gown ng damit na suot nyo? Siya nga pala, pwede ko ba makita ang laman ng shoulder bag nyo? Bakit po, sir? Ano pong problema? Siya nga naman po, sir. Basta ibigay nyo na sa amin ang shoulder bag nyo. Ibigay mo sa akin yung sayo, Tiffany. At kay Vanessa, ibigay mo ang sayo, Sugar. Sige po. Heto na po ang shoulder bag ko. Baril? Bakit may baril dito sa bag mo, Sugar? Huli ka, Sugar! Magmamaang ka pa. Sa nakitang baril sa kanyang bag, tukoy na ba ang tunay na killer? O si Sugar ba'y inosente at sinet up lamang? Pero sino kayang may motibo na mag-set up sa kanya? Mga kapatid, painit ng painit at palalim ng palalim ang misteryo sa ating kwento. Pero dyan lang kayo at magbabalik po ang Sana Lord. Kami maghahanap buhay lamang. Tsaka lang. Ang nasa right, tama. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa Balita. Balita Alas 3. Balita Alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita Alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simulan ang araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love story. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Love you too! Ako gusto ko rin ng Maha Blanca at Sisig Pampanga. Papadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Alright mga kapatid, Leon Ibonia, magandang umaga from Naik, Cavite. Always present. John Mark Burgos, present din. Hello din sa mga taga RB Hortaleza, Calentong Branch. Tess and June de Tona, TGIF. Thank God it's Friday. Salamat Jesus at Biyernes ulit or Shabu. Bong Pedraheta mga kapatid.
Bong Pedraheta ang mananahin ng Antipolo, Jenny Melioga maayong buntag, J.R. Ibanez Gono, at sa lahat ng taga Barangay Punong Matalom, Leyte. Ingat ka rin, Alex Fuentes ang Bacolod, Maria Deche Casacop, TGIF. Present kahit naiinis dahil yung aking newsfeed puno ng drama sa mga nangyayari sa Senado. Sorry, wala tayong panama sa nangyayaring drama doon. Opo, kaya dito ka na lang. Tuni Gablaya, happy shabu sa atin Sir Lord, except sa mga mambubutas ng mataas sa kapulungan na ang lalakas ng tama. Pag-greet daw ng lahat mga health workers ng National Center for Mental Health na overwork na underpaid pa. Pilit pa rin pumapasok dahil bawal daw ang online. Hindi tulad ng ilang senador dyan ang kanilang pinaglalaban. Ken Harvey Reforzado, shoutout po from Eddie Reforzado from Taytay, Laguna. At mga kapatid, pagbati rin po kila Dr. Edwin Bien ng MX3 at ang kanyang piloto, Dr. Edwin Bien. Ang iyong piloto na napakasipag. Ang piloto ni Dr. Edwin Bien na napakasipag ay si Radley Hamiro. Magandang umaga sa iyo. Marlene Engera ng Taguig. Tatay Pablo Gutierrez ng Sampaloc, ang senior citizen at taxi driver. Mga kapatid, ang pinakikinggan po ninyo, isang dulang pangradyong sinulat ni Ginong Toti Sandoval. Ito po ang Sino ang Salarin. At ang direktor po, walang iba kundi si Direk Eric Galvez. Ang mga artista natin, Cindy May Bacena bilang Donita at Vanessa. Estel Manuel bilang Amalia. Jojo Galvez, gumaganap na Tiniente, Domeng at Sugar, at si Alan Moya bilang Patrick at Tiffany. Nek mo! Mga kapatid, palakpakan natin mga artista natin. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Kung may duda pa si Tiniente at ang mga kasamahan niyang mga investigador, kay Sugar bilang pangunahing suspect, mukhang borado na lahat ang pagdududa nila. At dahil ito na yata ang kumpirmasyon, yung nakita nilang baril sa bag ni Sugar. Siyempre si Sugar, magmamaang-maangan. Bibihira naman ang mga suspect na umaamin sa kanilang krimen. Pero magtutugma kaya? Ito rin kaya yung mga baril, ito rin kaya baril na ginamit sa mga pagpaslang. Napakadali lang naman matukoy niyan. Pero kung ito nga ba yun? Ito na po ang pagpapatuloy ng kwentong sinulat ni Toti Sandoval. Mga kapatid, sino ba ang salarin? Makita niyo naman, kumpleto ako ng papeles. May valid license ang baril na yan at meron ding permit to carry. Sigurado ka bang hindi peke itong mga papeles mo? Oo nga. At hindi ka basta-basta makakasecure ng permit to carry. Maraming requirements yun. Kumpleto rin po ako sa mga requirements. Dumaan ako sa mga seminar at saka may clearance din po ako. Last year lang po yan. Nung panahon yun, merong banta sa buhay ko. Tinulungan po kami ng ninong kong opisyal na militar sa Camp Crame. Pero may banta pa ba sa buhay mo ngayon? Siyempre naman po, sir. Mga baklang katulad ko ang target ng serial killer. Kaya malamang pong banta yun sa akin, pati na rin kay Tiffany. Opo, sir. Nasa peligro ang mga buhay namin ni Sugar. Paano to, sir? May legal documents na hawak si Sugar at wala namang laman na ipinagbabawal na bagay ang shoulder bag ni Tiffany. Pwede na po ba nating pakawalan ng mga baklang to? Siya nga po, sir. Pwede na po ba kaming makauwi? Kalibre 22 tong baril mo, Sugar. Ganon din ang baril na ginamit ng salarin sa mga krimeng ginawa niya. Circumstantial evidence pa rin po yun, sir. Kaya hindi pa rin po yung sapat na ebidensya laban sa akin. Yes, sir. Kasama po yun sa mga itinuro ninyo sa lesson namin sa school. Magaling talaga kayong sumagot. Pero isasama pa rin namin kayo sa presinto. Kailangan dumaan kayo sa paraffin test para malaman namin kung hindi nyo nga ginamit ang baril na to. Paano yan, sir? Negative sa paraffin test sina Tiffany at Sugar. Makakauwi na po ba sila? Sige, pauwiin mo na sila pero under surveillance pa rin sila. Lalong-lalo na si Sugar. Ituloy mo lang ang pagmamatsyag mo sa kanila. Pero bistado na po nila ako. Alam na nila na undercover agent ako na nagpapanggap na kasamahan nila sa trabaho. Ganun talaga.
kailangan mo pa rin ituloy ang trabaho mo at misyon. At hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahuhuli ang serial killer. Malapit na pala ang beauty contest sa barangay ninyo, Tiffany. Sasali ka ba? Ewan ko. Nagdadalawang isip pa ako. Minomonitor kasi ni Itay ang listahan ng mga contestant eh. Si Sugar, sasali ba siya? Oo, nagpalista na siya. Di magpalista ka na rin. Sabihin mo na lang sa organizer na huwag isama sa listahan ng pangalan mo para hindi makita ni Kapitan Doming. Oo nga. Pero makikita naman niya ang pagrampa ko. Siguradong uusok ang tenga niya sa sobrang pagkadismaya at baka mapatay pa niya ako. Ewan ko ba dyan sa tatay mo kung bakit siya galit sa mga bakla? Oo nga. Siya nga pala, hindi ba isa rin si Kapitan sa mga suspect? Paano kung siya palang serial killer? Anong gagawin mo? Lobat na ako pero hindi ko makita ang charger ko. Kanina ko pa hinahanap. Saan ko ba yun nailagay? Alam ko na. Baka ginamit ni Itay. Siya ang lagi nangihiram sa akin eh. Ayun ang mesa niya. Titingnan ko nga sa drawer. Sana naman narito na sa loob ng drawer yung charger ko. Aba! May baril dito sa loob ng drawer. Matingnan nga. Kalibre 22 sa baril na ito ah. Kapareho ng baril ni Sugar. Bitaw mo ang baril na yan. Itay! Akin yan. May baril pala kayo, Itay? Bakit? Bawal ba? May lisensya yan. Meron ding permit to carry. Parehong suspect sina Itay at Sugar. At alam ko rin pareho ang pagkatao nila. At kung ako ang tatanungin ay mas kahina-hinala si Itay. Paano kung tama si Donita na si Itay nga serial killer? O bakit ka natigilan? At bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Alam ko ang iniisip mo. Pareho na ba kayo ng tenyente? Isa rin bang kriminal ang tingin nyo sa akin? Masisisi ba ninyo ako kung ganun nga iniisip ko? Galit kayo sa mga bakla at kalibre 22 ang baril na pag-aari ninyo, di ba? Ganun baril ang ginamit ng serial killer sa mga naging biktima niya. Okay. Sabihin na natin ako nga ang serial killer. Gusto mo bang ikaw ang sunod na maging biktima? Teka muna, Itay! Bakit nakatutok sa akin yung baril na hawak ninyo? Please naman po! Ayoko na ganyang biro at makalapit ninyo ang gatilyo! Sige, sinabi mo eh. Kakakalabitin ko talaga ang gatilyo. Ay! Kabahay bundak! Ginulat naman ninyo ako, Itay! Ayun tuloy, nabutas ang kisame natin. Diyos ko, ang kisame. Umayos ka na sabi dahil pag napikon ako sa'yo ko na ipuputok ang baril na to. Ay, sa akin na ipuputok ang baril, Itay naman. Ayusin sabi ang pananalita mo eh. Ano ba? Isang baling salita mo ba? Pasasabuhin ko ng bungo mo. Opo, Itay. Magpapakalalaki na po ako. Yan, ganyan niya. Very good. Kaya mo naman pala eh. Kaya sanayin mo na sarili mo. Ang gusto ko lang, laging ganyan ang pananalita mo kapag nakikipag-usap ka sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Naintindihan ko po, Tay. Umpisa ngayon, ay hindi na ako si Tiffany, kundi si Stefano Di Mayukdok. Ayos. Kung lagi ka bang ganyan eh, di magkakasundo tayo. Totoo bang lahat ang sinasabi mo? Baka naman galit ka lang sa kanya kaya sinisiraan mo siya. Mahal ko si Itay. At alam ko rin mahal din niya ako. At sapat din ang dahilan niya kung bakit siya mahigpit sa akin. Pero natakot talaga ako na itutok niya sa akin ng baril. Akala ko talaga yung katapusan ko na, Be. Ano nga yung masasabi mo? Sa palagay mo ba siya nga yung serial killer? Be, criminology student ako. At ayon sa napag-aralan ko, ay malaking factor ang motibo ng isang salarin. Galit si Itay sa mga bakla kaya sapat na motibo na yun. Kahit naman sa mga pag-iimbestiga ninyo, ang unang ini-establish ninyo ay ang motibo ng salarin. Tama ka. Pero wala pa rin sapat na ebidensya na magdidiin sa tatay mo. Pero natatakot na ako, Be. Nakita ko sa mga mata ni Itay na para bang papatayin talaga niya ako. Tama ang sinabi mo. Mahal ka ng tatay mo kaya hindi niya tototohanin ang banta niya. Tinatakot ka lang niya dahil ang gusto lang niya maging maayos ang buhay mo. Aba,
Bakit nakabukas tong drawer ng mesa ni Donita? Teka, may mga pocketbook dito ah. Patingnan nga ang isang to. How to be a Serial Killer by Luke Ritchie. Ayos ang title nito ah. Oh, ito, isa pa. Oh, pareho rin ang title ah. How to be a Serial Killer by Stephen David Lampley. Oh, may pangatlo pa. Pampihira. Kapareho na naman ang title ng librong to. How to be a Serial Killer by Cameron Pearson. Teka muna, bakit ganun? Mahilig magbasa ng ganitong libro si Donita? Interesado ba siya na maging isang serial killer? Sinasabi mo bang pinaghihinala mo rin si Donita? Siya ang nagsabing nakita niya si Precious na nakabulagta sa sahig ng CR. Paano kung siya palang pumatay sa kanya? At ano naman ang motibo niya? Malay ba natin, sir, kung naimpluwensyahan siya ng mga librong binabasa niya? Pero bakit mga bakla ang tinatarget niya? Ewan ko, pero may posibilidad pa rin na siyang salarin. Palapit na ba sila ng palapit sa katotohanan? O habang akala nila'y lumilinaw na, ang investigasyon ay lalong lumalabo pala? Ang mga librong ito ba ang sila magtuturo kung sinong tunay na salarin? Kapag ako ba ay nahulihan na nagbabasa ng Communist Manifesto ni Karl Marx at Friedrich Engels, o yung Das Kapital, ako na ba'y instant miyembro ng NPA? Mga kapatid, parating na tayo ng palapit na tayo ng palapit sa exciting part. Kaya walang maglilipat, magbabalik po ang Sana Lord para malaman kung sino ang tunay na salarin. Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simulan ang araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Firon DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 hanggang alauna ng hapon sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Christopher Minute, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Pauwi ka na ba? Bitbitang kilig o konting sakit sa puso? Simula May 4, LSS na. Love Stories and Songs. Kung saan bawat kwento may katapat na kanta. Makinig sa tunay na love stories ng mga katulad mo. Mag-share, maki-relate, at baka mahanap mo na rin ang sagot sa puso mo. Kasama si DJ Makirena. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. LSS, Love Stories and Songs. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Ito na po ang huling bahagi ng ating kwento. Sunod sa atin ang H2H Heart to Heart with Kuya Boy. Ngayon, hindi na si Sugar, kundi si Donita naman
ang bagong suspect. Pero bago natin madiscover kung sino ang tunay na pumapatay, gusto ko lang tukuyin yung dalawang karakter ng mga criminology students. Isang kurso sa kolehiyo na hindi karaniwang kinukuha ng mga miyembro ng LGBT community. Banggitin ko lang may isang senador ngayon na kumuha ng ilang may credit sila sa criminology na kurso. Makakasuhan na yon. Binanggit nila kanina na napilitan lang nilang kunin ang kursong criminology para pagbigyan lang ang hiling ng kanilang mga magulang. Saan ka makakita ng anak na ganyan? Gagawin ang tutol sa kanilang kalooban para tanggapin lang sila ng mga magulang. Ang gantong klaseng pagmamahal at katapangan. Para sa akin, higit pa sa anumang makikita nating kamachohan. At sa huling bahagi ng ating kwento, nais ko lang sabihin, kung sino yung inaakala mo, pinaglalaroan ka lang ng mata mo. At sa kaso natin, ating pandinig. Mga kapatid, ito na po ang huling bahagi ng kwento at alamin na natin, ito po sa kwentong sinulat ni Toti Sandoval, sino ang Salarin? Ganito na lang gawin mo, Vanessa. Alamin mo na masinsina ng background ni Donita. Na-interview ko na po siya pero mga personal question lang na walang kinalaman sa serial killing. Sa mga tauhan ni Ma'am Amelia, si Donita ang hindi ko pinaghihinalaan. Marami ng pelikulang detective story ang napanood ko. At kung sinong hindi pinaghihinalaan, siya pala ang kriminal. Kung sa bagay, posible ring mangyari yon sa tunay na buhay. Kaya nga kausapin mo ulit si Donita. Pero hindi ka dapat pahalata na ini-interrogate mo siya. Sige sir, ako na pong bahala sa bagay na yon. May itatanong ako sa'yo. Marunong ka bang humawak ng baril? Oo naman. Naging officer ako sa CAT nung high school pa ako. At officer din ako sa ROTC nung college. Oh, talaga? Galing ah. Ano palang pangarap mo nung bata ka pa? Sa totoo lang, ang gusto ko noon maging isang sundalo. Sa katunayan nga, nag-aral ako sa PMA. Pero naka-1 taon lang ako. Ang hirap pala hindi ko kinaya. Gusto mo bang mag-target shooting? Talaga? Gusto ko yan. Saan tayo? May bayad? Ako nang bahala ron. Kakausapin ko si Teniente. Wow! Galing mo ah! Tuwing ko lang nalamang kakaibang talent mo. Oo nga, Donita. In fairness, magaling ang pulso mo. Konting practice pa at magiging sharpshooter ka na. Yun nga po ang gusto ko, sir eh. Kinakalawang na ako kaya kailangan ko talaga ng regular practice. Ano bang ibig sabihin ng kinakalawang? Sinasabi mo bang dati ka nang humahawak ng baril? Oo. Sa katunayan nga may baril ako sa bahay eh. Regalo ng ex-boyfriend ko na isang sundalo. Talaga? Anong klaseng baril naman yun? Kalibre 22. Mahilig ka bang manood ng mga suspense thriller na pelikula? Yes, sir. Suspense thriller talaga ang paborito ko. Lalo na kung may serial killer na character. Katulad ng old movie na Psycho. Napanood niyo na ba yun? Oo, napanood ko yun. Isa yun sa mga pinakasikat na suspense thriller movies. Yung mga Texas Chainsaw Massacre, maganda rin yun. Kahit yung Basic Instinct ni Sharon Stone. O di ba ang galing niya? Nakalusot siya sa lie detector. Ano pa lang masasabi mo sa nangyayari ngayon na kung saan ay may 4 na biktima ng napapatay ng serial killer? Hindi na po pelikula yon, sir. Totoo na po yun. Siyempre, hindi ko na po gusto. Sa katunayan, nalulungkot po ko dahil kaibigan ko po si Precious na isa sa mga biktima. Sandali lang, sir ha. Pupunta lang ako ng CR. Ano masasabi niyo, sir? Potential suspect na rin ba si Donita? 3 na kasi sila ni na Sugar at Kapitan. They have one thing in common. Lahat sila may pag-aaring baril na kalibre 22. Sa tono ng pananalita mo mukhang nagsasabi siya ng totoo. At wala rin sinyalis na may diferensya siya sa pag-iisip. Nabanggit niya ang pelikulang Psycho na kung saan may mental disorder ang killer. Yun kasi ang karaniwang palatandaan ng isang serial killer.
Kung gano'n, hindi na natin isasama si Donita sa mga pinaghihinalaan natin. Hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante sa kanya dahil suspect pa rin siya. Pero sina Sugar at Kapitan Doming, sila pa rin ang primary suspect. Ano ba talagang gagawin natin dito sa mall? Tatambay lang ba tayo rito? Oo, magpapalamig muna tayo rito. Walang pasok sa school kaya nakakatamad umuwi. Sobrang init kasi ng panahon, babe. Tignan mo, hindi ba si Patrick yun? Si Patrick ba yun? Abay, oo, si Patrick nga. At lalaki ang ka-holding hands niya. Sus mio, beshi. Pumapatol na ba siya sa bakla? Iba ang kutob ko, Beshi, ha? Ano? Hindi ba naamoy? Kalahi din natin si Patrick. Ay, kalahi. Napansin mo rin pala yun. May kutob din kasi ako sa kanya eh. Amoy halaman dagat din siya. Anong gagawin natin? Babatiin ba natin siya? Ibubukin ba natin siya? Ay, naku, wag na. Baka mapahiya pa sa atin eh. Igalang na lang natin ang preference niya. Hindi pa siguro siya nakahandang magladlad, ano. Pero, kausapin kaya natin siya, ano, ng palihim. Para malaman natin na tama nga hinala natin. Ano bang pinagsasasabi ninyo? Hindi ako bakla. Huwag ka na magkaila dahil nakita ka namin sa mall kahapon. At hindi bebot kundi boylet ang ka-holding hands mo. Oo nga, Patrick. At ang gwapo niya, no? Kaya umamin ka na. Bistado ka na namin. Don't worry. Wala namang iba makakaalam. Salyado ang mga labi namin. Hindi kami marites. Oo, hindi ko itatanggi. Pero, bakla nga kasama ko. At hindi ako Ibig mo bang sabihin, pumapatol ka rin sa bading? Of course not! Nagbibigyan ko lang siya dahil malakas ang tama niya sa akin. Oy, hindi obra sa amin ang palusot mo kaya umamin ka na. Magladlad ka na kasi. Ay, naku, bahala kayo kung yan ang iniisip ninyo. Hindi ako bakla. At hindi ko na problema kung hindi kayo naniniwala sa akin. Ginabi na naman tayo, Benshi. Oo nga. At mabuti na lang at konti lang ang nainom natin. Hindi naman tayo pwedeng uminom na marami. Mahirap na kasi ang mag-hangover dahil may pasok tayo bukas. Eh, B, sandali. Hindi mo ba nararamdaman? Parang may sumusunod na naman sa atin. Oo nga. Bilisan natin ang paglalakad. B, dala mo ba ang baril mo? Hindi, nakalimutan ko. Ay, naku, ganun ba? Delikado lagay natin, B. Tumakbo na tayo. Wala, may umahabol sa atin. Huwag ka na lumingon, B. Tumakbo na lang tayo na mabilis. May tama ka. Iwan mo na ako rito. Tumakas ka na. Malapit na siya. Eh, Beshi, hindi kita pwede iwan dito. Tumakas ka na. Bilisan mo. At sa palagay ninyo, matatakasan ninyo ako? Patrick! Ikaw si Ricky na! Oo. Ako nga kaya magdasal ka na. Dahil ikaw ang unahin ko. Sandali, Patrick. Ano ba atraso namin sa'yo? Bakit mo kami gustong patayin? Gusto ko lang makatiyak na ako ang mananalo sa darating na beauty pageant dito sa barangay natin. Ubusin ko ang lahat ng mahigpit na karibal ko sa trono. Sabi ko na nga ba eh, bakla ka rin. Pero hindi ako kasali sa beauty pageant kaya hindi tayo magkalaban. Hindi pa tapos sa registration kaya pwede ka pa magpalista. Please, Patrick. Ako na lang ang patayin mo. Huwag mo nang idamay si Tiffany. Oo nga, Patrick. Maawa ka sa akin. I'm sorry, Tiffany. Ikaw ang magiging kalimang biktima kaya magdasal ka na. Ay, wag, Patrick! Oh no! Oh no! Baka si Patrick ang bumulagta. May dumarating na papalapit sa atin. Sina Teniente at Vanessa! Oo nga, sila nga nagligtas sa atin. Kumusta na kayo? Salamat, Teniente! At dumating kayo! May tama ko si Sugar! Vanessa, dalhin niyo sa ospital si Sugar. Ako nang bahala kay Patrick. Sige sir, babalik na lang ako rito mamaya kung naririto pa kayo. Kayo po ba ang nanay ni Patrick? Opo, ako nga.
At hindi ko po inaasahan ang masaklap na kapalarang sasapitin ng anak ko. Ayon sa investigasyong ginagawa ko, gustong manalo ni Patrick sa darating na beauty pageant ng mga bakla. Kaya pinapatay niya mga maigpit na karibal niya. Siguro nga po, sir. Dahil ilang beses na pong sumali sa beauty contest sa iba't ibang lugar ang anak ko pero lagi po siyang talo. Ilang beses na pong naging runner-up si Patrick pero nadaya lang daw po siya. Pero ganun ba talaga siya kadesperado na manalo sa isang beauty pageant? Sapat ba na dahilan yon para maging kriminal? Ganun na nga po siguro dahil minsan na pong nasabi niya sa akin na gagawin niya ang lahat para lang manalo sa darating na beauty contest na idadao sa barangay ni Kapitan Domeng. May huling tanong ako sa'yo. Bakit siya nagpapanggap na lalaki kung bakla siya? Hindi po kasi siya lumalantad. At magkakalayo po ang lugar na sinasalihan niya para walang makakilala sa kanya. Ganun ba? Sige po, Mrs. Maraming salamat po sa impormasyon. At nakikiramay po ako sa inyo. Nakita mo ba ang mga picture ni Patrick na pinadala ko sa messenger mo? Yes, sir. Ang ganda pala niya kapag naka-makeup at nakadamit pang babae. Oo. Marami pang picture na nakuha ko sa cellphone niya. Hindi ko talaga akalain, sir. Ang dami ng pinaghinalaan natin pero si Patrick lang pala ang salarin. Kaya nga eh. Pero salamat pa rin at nasolve na rin natin ang kasong hinahawakan natin. Totoo ba yan, anak? Lalaking lalaki ka na. Opo, tay. Na-involve po kasi ako sa Bible study ng kaibigan ko. Bakla din po siya noon pero lalaki-lalaki na ngayon. Ikaw, Sugar. Lalaki ka na rin ba? Opo, Kapitan. Mas gwapo pa ako sa anak nyo. Hoy, Procopio. Naman ka lamang na isang paligo sa akin. Ano ka ba, Estepanyo? Pinagdiinan mo pa ang pangalan ko. Okay lang, Procopio. Pangit man ang pangalan mo. Pero gwapo ka naman. Siya nga pala, tay. Gusto ko imbitahan kayo na sumali sa fellowship namin. Pahig po ba kayo? Ay sige, walang problema. Nakita ko ang himalang ginawa sa inyo ni Lord. Kaya alam ko, may gagawin ding himala sa akin ng Panginoon. Amen, tay. Praise the Lord. Hallelujah! Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lourdes de Vera. Sana Lourdes sa True FM sa 105.9. Ang oras